Oh, Brad! Tatlong linggo ko na nag-church dito. Ano ba nangyari sa'yo? Eh, sagutan ka na. Ibig na, i-comfort mo. Sagutan. Mga demonyo na bubulong-bulong sa atin. Sabi sa'yo, talaga yan, talagang wala. Ganyan yan. Hanggang nilolo ko ganyan. Yan, ganyan. Then nasasabi sa'yo, maraming ginagawa sila. Ngayon, ang ating pag-aaral niyan eh, how to receive an inner healing. Tayo ha? Lahat tayo sagutan, how to receive an inner healing. Sapagkat, kung ikaw sagutan, hindi mo maranasan ang pagkapalan ng Diyos. Nahadlangan, Diyos in you. Kaya napakahalaga, sabi nga, do not allow our inner wounds to be, kumbaga sa sakit eh, lumubha. Hello ha? Kumbaga, kung may sugat ka, huwag mo hayang lumubha. Yung physical na natural may sugat ka, huwag mo hayang magnagnak yan mo lumubha. Kailangan galing, gamutin mo yan. Di ba ang isang sugat? Ang isang sugat, di ba gusto kong puntahan ng mga langaw? Di ba? Ganoon din yung ating, meron tayong inner wounds, gustong pagpestahan ng Diablo. Kaya kailangan magkaroon tayo ng healing para maranasan mo yung masaganang pagpapalan ng Diyos. Mag-grow ka, mag-mature ka. Gusto niyo bang magkaroon ng healing? Ang sabi ng Diyos nun ko, Psalm 147 verse 3, ang mga wasak na puso'y aking lulunasan. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is now upon me. He anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the broken. Ang Diyos, sundan po mensahe natin ngayon. Pakinggan niyo po ito. Napakalaga po. Kung gusto mong maranasan yung inner healing, kumbaga, hindi naman ito instant eh. Gradual, dahan lang ang paggaling. Hindi naman itong narinig nyo ito ngayon eh. Pusubutan ito ngayon eh. Kumbaga, sa susugit eh. Hindi naman pag uminom ka ng antibiotic eh. Galing ka agad yan, di ba? Takes time, di ba? Uminom ka lagay ng ointment. Hindi naman madali yan. Ganun din yun. Ang kailangan natin, we need to act. Tatlong bagay. Number one, admit that you are broken. Marami tao, hindi niya tatanggap, hindi ako susahan. Lalo na yung mga malalaksang boses, dinada sa malalaksang boses. Depende, no? Hindi mo alam yan. Kasi sagutan yun, pinapakita niya lamang, I'm strong. Pero, kaya sa ganoon, kaya sa ganoon ang attitude niya, kaya ganoon siya, sagutan siya. Sagutan siya. Napakalaga, we need to admit that you're broken. Tanggapin mo yun. Pag ikaw may sakit ka. Halimbawa, pumunta ka sa doktor. Dok! Papagumot ako sa iyo. Siyempre, sasabihin mo kung ano yung naramdaman mo. Dok, masakit ang ulo ko. Kasi sasabihin nga ano yung naramdaman mo? Bago sumagat ang ulo mo, ikaw na gano'n. Maraming tatanong sa iyo. Pag tinanong sa iyo, siyempre, ito daw, kasi kailangan nasa pangulo ko, kasi lagi ang yan, kaya nasa pangulo gano'n. Para ma-diagnose ng doktor kung ano yung tamang gamot ang i-reset sa iyo. Amen? Ayan, gano'n yan. Ngayon din, sa atin, dapat admitin mo, ako ay sugatan. Kailangan gumaling ako. Tanggapin natin. Hindi po nakakahiya.
Sabi mong masakit ang damdamin ko. Nasaktan ako sa sinabi mo. Masakit. We need to admit. Alam niyo ba? Marami pong tao sa akin. Marami po. As a servant of God. Maraming sugatan na damdamin. Nagpupunta sa akin, nagpapakausil. Sabi ko, napakasakit. Napakasakit. Pero sabi niya, sabi ko, alam mo ba? Tama-tama sinabihan mo. Kasi, minsan, sugutan tayo, inirumos tayo. Kung saan pa natin kinukwento. Hello ha? Sugutan ako, kumaris, nasaktan ako, kaya ito. Kaya ako naging sugatan dito kasi yan. Hindi tama yun. Nasaktan ka? Find the right person, trust, spirit-filled, na mag-minister sa iyo, na magpapayo sa iyo. Kaya minsan, pumupunta tayo sa mga taong sugatan din. Ano tuturo sa iyo? Sige, sugatan ka para malunasan mo yan, gantihin mo yan. Sige, para malunasan ang kailangan, uminom ka para malunasan. Iba't ibang payo. Kaya ano nangyayari? Yung problema mo, ikaw na lamang hindi nakakalam. Alam na ng barangay. Alam niyo ba yun? Kasi hindi tamang tao. Nasaktan ka, kakwentuhan mo na. Lahat. Naglalakad ka. Ba't tingin silang tingin mo sa akin? Hindi mo ba alam? Yung pinagkwentuhan mo, number 1 chismosa. Hindi tamang tao yun. Kasi, ano bakit? Kasi ano mo siya, kasi sir ko siya, kapit-bahay ko, bakit? Kaya kinukwento mo kasi, pag pupunta mo roon, ganito, ito, gusto mo ba nito? Gusto mo ba nito? Lagi dito sinabibigyan. Kaya ngayon, ito, kumari, ito, nasaktan mo. Ito, alam mo pa, niloko ko noon. Ngayon, ito ngayon, kukwento mo ngayon. Pagdating doon, tingin-tingin sa lahat ng tao. Ikaw na lamang hindi nakaalam, lahat ng barangay ay nakaalam na kasi kinuwento mo ang di sa tamang tao. Hello. Marami nagkwento sa akin. Ang ginawa ko, ipanalangin yun. Ang sabi daw sa James 5:16. Pakibasa mo doon. Malawanin sabi doon. Ang sabi doon, James 5:16. Marco, Santiago 5:16. Tingnan po natin yan. Ano sabi mo doon? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid. Ipagtapat niyo sa inyong mga kapatid. Yung kapatid o kapatid sa Panginoon, ipagtapat mo sa iyong kapatid mo. Ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo at isa't isa upang kayo gumaling. Okay. Sapagkat ang panalangin ng matuwid ay malaking gagawa. Ibig sabihin doon, para kayo gumaling. Kasi pag isusugatan ka, pumunta ka sa tamang tao, sinabi mo ito. Salamat. Ito naman sabihin sa'yo. Let's pray. Ipinapanalangin ka. Nako-comfort ka. Pag pinanda mo, hindi tamang tao. Pag ituturo sa iya, walang problema. Para ka, bilang tayo. Walang problema, gantihan mo yan. Sinaktan ka. Iyon. Pero pag tamang tao, let's pray. Di ba? Ngayon, pag nanalangin, siyempre, tamang tao, right, trust, and spirit-filled na pwede mag-minister. Siyempre, pag nanalangin kayo, ang panalangin ng matuwid, tapos namin nanalangin, ibig sabihin, naiibsan ka, yung sugatan mo, unti-unting naiilam, o nga, dahil naram yun, sige, magtitis na naman ako, hindi ko siya gagantihan. Niloko niya ako, hindi ko siya gagantihan. Niloko ka, gantihan mo rin. Ano? Kaya, ang gawin mo, Lord, sugatan ako, pero alam ko, Panginoon, ibinigay ko sa iyo.
merong healing. Kung di kang gagaling. Kaya, sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yung tamang tao? Ikaw ba yung tamang tao? O, sabi mo, ikaw ba yung tamang tao? Ikaw ba yung tamang O, tao? tama yan, kapatid sa Panginoon yan, di ba? Sa loob ng iglesia daw, walang chismosa, amen? Amen. O, yan, di ba? O, sabi mo, sabi mo, kapatid, simula ngayon, Na ngayon, pag may problema ka, pag may problema ka, sa akin ka pumunta. sa akin ka pumunta. At papayuhan kita. At papayuhan kita. Okay? Okay? Tiwala lang. Tiwala na. Yan na. Pinda kita doon. Number 1 ha. Admit. Admit. Kasi, tanggapin mo eh. Paano malalaman ng pinuntahan mo? Halimbawa, pastor o sir leader mo. Paano malalaman niya you're broken? Aminin mo ako sumatan. Masakit ang ginawa sa akin. Ganito, nangyari sa akin talagang kinismis ako iba't iba. Alam ko, ikaw kapatid ko na pwede ko mapagkatiwalaan. Ipanalangin mo ako dito, ito naramdaman ko. Kaya, magkapakasyon ka doon sa tamang tao na hindi ka kinismis. Kaya mo sa tabi mo, ako ay, wala na, sabihin mo, kismosa ba? Hindi kismosa. hindi chismoso. Diba? Kailangan doon sa tama na idadalagan ka. Hindi ka i-dismiss. Amen? Amen. Kailangan natin yun. Kasi, find the right person. Yan. Pangalawa, bring your pain either ones to yan. Tama na rin. Yan. Ito maganda istorya. Meron istorya po dito, sugatan siya. Kilala niyo ba si Ana? Si Ana, asawa ni Elkanah. Yung mga asawa to, hindi sila nagkakaanak. Hindi sila pinagkalabong anak parang buo. Ngayon, siyempre, nung panahon yun, kailangan, pag hindi ka nagkakaanak, para bang sign ng yun, para bang sumpain ko yun. Si Elkanah, kailangan kong mag-asawa dahil sa pamamana yung aking kayamanan. Nag-asawa siya. Si Penina ang naging asawa. Nung naging asawa, iyon. Ano nangyari? Ang nangyari, nagkaanak. Nung nagkaanak, ang problema ito si Penina, pag nakita siya na, wala akong anak, ako meron. Binubuli siya, napakasakit niya, di ba? Meron siyang damdamin yung subukan. Isang anak, subukan siya. Ito. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya, ito. Mapait na lumuluwa siya at taimtim. Nagpunta siya sa templo at dumalangin. Yan. Nung siya nanalangin ito pala. Ang panalangin pala, hindi po yung palakasan ng bibig, tulad ko. Hindi pahinaan. Ano niya, ang bibig niya gumagawa lang? Bubuka. Dahil bubukang ganoon, nakita ng paring si Eli. Lasing ata itong babaeng to. Para bang, hindi ba, para lasing. Ganoon. Eh ganoon yung way ng panalangin niya. Nilapitan siya ni Eli. Ang nalasing ka, kasama kang babae. Ngayon ko lang